Police Brigadier General Andre Dizon, District Director, MPD. Magandang hapon po, General Dizon, sir. Sir, good afternoon, sir. Sir, alam niyo na po siguro itong kaso ng pagkamatay po ni Mr. Sunny Jose Dilao Jr. Siya po ay riding in tandem matapos po siya ay makapagpiyansa. Yung kanyang pong kasalanan ay sapagkat nakarelasyon niya po ang isang minor na anak po ni Major Castillo. Opo, sir. Ito ho ba iniimbestigan nyo? Kasi kung akong tatanungin, person of interest po itong si Major Castillo. Yes, sir. Ongoing po yung investigation natin yan, sir. Yung nangyaring pagbaril nga doon, sir. Opo. Yung kay Major Castillo, wala po tayong investigation na ginagawa, sir. Kasi yan lang naman po ay allegation ng biktima, sir. At of course, sir, kasama po yan, sir, doon sa ongoing investigation sa pagkabaril po, sir. Teka muna po, General, sir. Wala kayong ginagawa investigation dito kay Mayroon po, Major? sir. Mayroon po, sir. Mayroon po, sir. Para sa akin po, siya yung primary person of interest. Why? Because sa kanya nag-ugat lahat ito. Na ito pong yung namatay, karelasyon niya po yung anak ni Major na minor, and then nasa loob siya ng kulungan, siya po halinhinang binubugbog po ng mga pulis. Hindi po allegation to. Yeah, allegation nga po to, pero ito po ay possible na talagang nangyari. Itong allegation na ito. Kasi nga po, nagalit siguro si Major, hindi niya matanggap na yung anak niya minor, ginelpren ng isang Sunny Jose Dilao na 19 years old. Now, ang sa akin po kasi, gumugulong na po yung hustisya. Dapat pinabayaan na lang po natin na nakulong sa court, sa presinto. And then meron pong binabanggit na Jailer Domingo at Teniente Duque. Meron hubang gano'n mga pulis sa inyo po? Kinuha naman po natin, sir, yung statement ng biktima, sir, at ongoing naman po yung investigation na yan, sir. Opo. Tulad po itong si Domingo, nang pitpit daw po ng ari ng biktima. So far, sir, ano po nangyari po sa ginagawang investigation? Ano po yung naging direksyon po ng investigation po ninyo, General, sir? Sir, as of now, sir, we will update you po, sir. Nasa po kasi tayo, sir. Nasa proseso pa rin po yan, sir. O nga po. Kailan ba namatay ito, Sir John? Kailan nangyari? October 4, sir. October 4. Alauna na madaling October araw. 4. Anong araw ba ngayon? 17. So October 4, today is October 17. So wala pa rin po kahit na konting lead man lang sa investigation po, General? Titingnan po natin, sir. Titingnan po natin, sir. 13 days na po. Yes, sir. Kaya nga po, so 30, sorry po, General, makulit lang po ako. Especially po pag mahirap na kababayan natin ang biktima rito. Bakit po kapag pulis ang involved, mukhang mabagal po atang paggulong ng kaso. Pag hindi pulis, agad-agad nahuli, nagsusurrender at pinipreskon pa agad, walang proseso-proseso yung mga suspect. And this time, Major ang involved, well, di umano, person of interest may kukonsider itong Major na sinasabi ng biktima maaring siyang involved. Mukhang mabagal po ata ang paggulong ng hustisya. 13 days na po, Major. Kanina po, sorry Major na-aktuan ko po kayo ang boses nyo na allegation lang kasi kaya si Major hindi iniimbestigahan, and then later on sabi nyo iniimbestigahan na. Pasensya na po, General, kasi Yes, sir. para sa akin, unacceptable Ayaw po ito. natin, sir, maging sir. Ayaw po natin maging hasty. Doon po tayo palagi sa presumption of innocence. Alam ko po, wag po tayo maging hasty, opo. Pero kapag hindi po pulis ang involved, agad-agad po nakakalawit po yung suspect at nakukulong na agad at nagkakaroon na po agad ng hustisya. Pero pag pulis ang involved, proseso. Pag hindi pulis ang involved, kalawit. Marami na po akong alam ng mga insidente dyan po sa Maynila mismo, yung mga suspect, kahit na hindi man talaga suspect, kinakalawit, pinupunta sa bahay, kinakaladkad sa CR palabas hanggang sa makulong. Samantalang pag pulis ang involved, binibigyan po ng special treatment. Ginagamitan ng salita, let's not be hasty. Kasi po, General Sir, pagpipilitin niyo po ako, sa alang-alang po sa ngalan ng hustisya, I will conduct an investigation in aid of legislation. Ipapatawag ko po kayong lahat sa Senado. Kung ganun po kayo magsasalita, kasama na po si Chief PNP. General, pasensya na po. Ang gusto ko lang dito talaga magkaroon pa ng hustisya mga pobre nating kababayan.
Gusto niyo ho ba mangyari yon? I will do a privilege speech in aid of legislation. Paimbestigahan ko po at lahat po kayo isa-isa patatawag ko. At doon kayo isa-isa magigrill po ng mga kasamahan ko mga senador. Gigisahin po kayo. Sir naman, General, mataas pong respeto ko sa inyo kasi po inabot niyo po yung ranggo na yan. At being a general is supposed to be dapat po patas na po kayo at more on doon kayo sa inyo pong pagbibigay serbisyong tunay na serbisyo na wala pong kinikilingan, and more dapat po, yung sinasabi ko palagi, he was less in life, should have more in law. At yun po yung mga maliit nating kababayan. So, General Sir, 14 days, Yes, sir. ilang days na po ito? 13 days na po. At wala pa rin po kayo kahit man lang konting lead. May bibigay sa amin, may report sa amin, umiyak na po itong biktima. Kasi Major 2x2 lang po ito, Major eh. Si Major, General 2x2 lang ito. Yes, Si sir. yung anak ni Major ay naging girlfriend nitong kamag-anak sa harap namin. And then si Major nagsampa ng kasong rape in relations to minor. And then pagdating sa loob ng kulungan, pinambubugbog, halinhinan, pinambubugbog daw ni POT jailer Domingo at ni isang Teniente Duque, ito pong biktima. And then habang sila po ay pumunta sa selda na walang nakakalam, family lamang, para ipresenta po yung release order from the court, pinag-antay po ng 3 oras. Ano po yung nangyari sa 3 oras pag-antay? Baka may mga kinontak na. Kumontak na po ng riding in tandem. Siguro yung riding in tandem kung saan probinsya pa nanggaling, kaya 3 oras pinag-antay. And after 3 oras pag-antay, saka pinakawalan, mag-iyak-iyak po itong kamag-anak ng biktima, yung victim, mangyak-yak yung victim, sasabi, huwag niyo na ako ibalik dito. And lo and behold, after that, paglabas, very convenient naman, agad-agad pinababaril. Sino pong may gawa noon? Sa palagay niyo po, General, kayo po ay matalinong general. Kung idudugtong niyo po, sir, itatahi-tahi niyo, pwede ba masabi, safe ba masabi na person of interest to po si Major? Sir? Yes, sir. Nandito po ako, sir. So, sir, base po sa mga sinasabi kong facts sa inyo, so is it safe to say na pwede na may consider na person of interest tong si Major? Sir. I'm not saying suspect, sir, ha? Ito pong term na ginagamit nyo pong mga police, person of interest. Okay? I'm not saying suspect. So, is it safe to say na person of interest dapat tong si Major? Opo, sir. Opo, sir. Oh. So, therefore, dapat, sir, tinawagin, nakausap nyo na po ito. Dapat, sir, napaimbestigan nyo na po ito siya. Natanong nyo na siya. Tinanong nyo ba, sir? Yes, sir. Pinatawag nyo ba sa inyong tanggapan itong si Major at kinausap po siya? Tanungin siya, mag-usisa. Yung kwanto, sir, yung investigador po natin na naka-assign nagkausap sa kanya, sir. Hindi nga po, pero ang ibig sabihin, inimbestigahan nyo na po si Major. Kasi, sir, ang investigador po, ang ranko ay sarhento lamang. Now, pag si sarhento, pinatawag niya si Major, baka bullshitin lang ng Major. Baka nakasaludo pa si investigador habang tinatanong si Major sa panayang saludo, habang sinusulat yung statement ni Major. Dapat po, ang magkipag-usap kay Major, mag-iimbestiga, ay dapat po mas nakakataas sa kanya. At sino po yan? Kayo po, isang general. Yes, Although sir, he's not a suspect yet, person of interest po siya. Opo, sir. Di ba, sir? Sir, go ahead and talk to Major. Treat him as a person of interest na makapag-shed light sa kaso. Let's just use our common sense. 2x2. Okay, kinasuhan ni Major ng rape in relations to minor. Pagipagrelasyon sa minor, ito pong biktima. And then, paglabas po, pero bago pinakawalan, 3 hours muna matapos makapagpresenta itong mga kamag-anak ng release order. Sabi ko kanina, baka may mga tinatawagan, kung sino man yun, baka tinawagan po yung riding in tandem kasi after 3 hours saka pinakawalan, ando na yung riding in tandem, nakaabang na. Nagas nyo, sir? Common sense to, sir. 2x2 lang to, sir. Or 1 + 1 equals ito. Hindi naman po siguro kailangan natin rocket scientist para ma-figure out na something's fishy. Di ba, General, sir? Please, sir. Noted po, sir. Noted po, sir. Pangit kasi, sir. Marami na akong kaso. I've been doing this for so many years, sir. Pag police po ang involved, sobra pong special treatment ang binibigay. Umiiwas po yung mga investigador natin and so on. Pag ordinaryong taong imbestigahan, kalawit agad. Kulong na agad. May kasama pang bugbog.